Anong oras na ba ngayon? Nasa alas 11 na siguro mga labs o alas 12 na siguro. Naghahabol ako sa oras kasi alam niyo naman, busy ako ngayon. Kung napapansin niyo, halos ilang araw na din akong hindi nakakasuporta sa inyo. Heto, naglalabas si Mami Intay. Tingnan niyo, itsura ko, nililipad na ng electric fan. Pero busy talaga ako. Naglalaba ako ng mga damit na ang anak ko, yung mga sapatos niya, damit at sapatos na puno-puno ng tubig na parang galing siya sa lahar. Kasi yung kanyang tinitira na inuupahan niya doon sa Cebu City, sa Banilad, Cebu City ay binaha kahapon. Grabe ang baha. Umabot doon sa kanyang tinutuluyan ng hanggang sa kilikili niya ay mas mataas siya sa akin. So, ang kanyang mga gamit, konting-konti na lang mga labs, konting damit lang yung na-save ng anak ko dahil yung kanyang ikalawang lalagyan ng cabinet, yung stall ay yun, inabot ng tubig, nasira yung mga gamit ng anak ko, yung kanyang laptop, yung kanyang gadget pa, yung binabasa niya, yun ang ginagamit niya na pag may binabasa siya. Marami siyang mga gamit na nasira, pero tigilan, laban lang. Pero si Mami Inday lumalaban. Naglalaba ako mga labs, mga damit ng mga anak ko na para hindi masayang, para hindi kasi mga putik guys, pero hindi biro putik ko saan kaya nanggaling yung mga tubig na yun. Grabe, hindi yung binabaha dati, pero ngayon binaha mga labs. Grabe na dito sa Cebu, kahit saan lugar ka pumunta talagang problema na rin yung baha. Pasensya na guys dito sa aking tip. Ito guys, dahil hindi ko na makuha ngayon ang magluto ng pagkain ko, pinadeliveran ako ng anak ko ng pagkain. Halika guys, samahan nyo si Mami Inday. Kain kayo. Ayan. Samahan nyo nila ako kumain. Habang yung washing machine doon nagpapaikot, kakain na ako ng tanghalian. Sarap ng pagkain ko. Ang dami tulungan niyo ako umubos. Ang dami nito. Buko. My girl, my hair. Grabe. Kakatuwa guys, nililipad kasi ng hangin. Nililipad ng hangin sa likod. Kasi pag daw ako pumuesto sa kabila, yun sa araw against the light. Guys, nagdidilim na naman yung langit. Hapon, Lunes nangyari yung pagbaha na yun. Tapos, kahapon, i-rescue na sana namin yung mga gamit niya. Ay, bigla na naman umulan nung hapon. Nandoon na naman kami. Dami kami inasikaso kahapon. Tapos, dumaan kami doon para kunin yung mga gamit niya. So, hindi nangyari yun. Umuwi na kami dahil sinalubong kami ng napakalakas na namang ulan. At kala pa namin, binaha na naman ulit doon sa kanyang tuluyan. So, kaninang madaling araw, alas 3 pa lang, gising na ako. Kami dalawa ng papa nila, kinuha namin yung mga gamit ng anak ko doon sa kanyang boarding house. Kami dalawa at may trabaho yung anak ko. So, heto na nga, naiuwi na namin dito. At pinaglalaban ko na ngayon. Guys, so kain kayo. Sarap. Ito no? Tapos may butchi pa. Sa dimsum kasi to. Ang dilim ng langit. Baka mamaya, maanoan ako ng ulan. May chicken pa. Yung aking tripod na iwan ko doon sa bahay ng anak ko si Lindo. May chicken. Ay, guyang, ang lakas ng kulog. Kumulog na naman mga loves. Parang gusto ko muna tanggalin yung ano ko. Kumukulog na naman.
dito sa Cebu, tuwing hapon, doon nag-uumpisa ang malakas na ulan. Bigla talaga. ATM na ako. Pwede na itong mamaya. Kasi baka abutan ako ng ulan. Pasensya na kayo sa aking hair. Grabe akong hair, guys, no? Sarap na kinakain ko, pero stop muna ako, guys. Kasi nag-aalala ako dito sa mga sinampay ko. Nakaabutan ng ulan. Mas lalo na magkakalukulo ko. Hindi matatapos. Konting ano na lang yan. Konting tuyo na lang siya. Sarap ng juice. Gusto ko ng juice. Grabe ang hair. Nililipad ang hair. Uho na kasi ako. Ay talaga gusto ko. Mamaya na ako kakain. At least nakasubo ako ng nakasubok ako ng kaunti. Guys, pasensya na kayo sa mata ko kasi nakaganyan. Pupungay-pungay, no? Hindi yan nagpapapungay, guys. Talaga lang na ganyan na yung mata ko kasi sa labo nga ng aking mata. Nahihirapan akong makita kayo. Nasaan ba kayo? Ha? Nandyan ba kayo? Uy! Samahan niyo naman ako. Bahala kayo dyan. Pag tumingin kasi ko ng diretso sa ano, hindi ba ako doon? Tignan nyo nga, hindi pa ako banlag. Sakit na ng katawan ko. Alam niyo? Sakit na ng aking body. Sakit na ng aking balakang. Masakit na yung aking binti. Masakit na yung dito ng aking balikat. Masakit na yung aking braso. Sana pumayat naman ako. Labis, tignan ninyo. Tignan ninyo yan. Tignan ninyo yan. Ano bang nangyari dyan? Oh, yun, oh, tignan ninyo. Nililipad na nga. Ay, parang kakasura yung aking ano. Yung kasi electric pan eh. Tinatanga yung aking mo. Guys! Ayan ang ulan. Kaya i-rescue ko na yung aking sinampay muna. Hindi pa yan tapos. Ang dami pa doon sa may washing. Doon sa labahan ko. Pero laban lang. Laban lang. Hindi maras. Laban lang. Kaya mo yan. Ililipat ko ito na lalang pwesto. Mahaba naman yung aking sampayan. Ayan, 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 ayan. Mahaba naman yan. So, ayan, doon. Lilipat natin doon sa gawi doon para hindi siya mabasa sa ulan. So, yung mga sapatos ng anak ko na nanggaling doon sa baha, grabe, ang putik niyan talaga. Hindi mo halos makikilala o makikita ko yung sapatos. Ito pa yung isa o nakita ko. Ayan. Tingnan mo ito, oh. Labo, di ba? Yan ay pinanggalingan nitong sapatos na to. Kasi babrasin ko pa yun. Babrasin ko pa yun. Ito, babrasin pa din. Ito, ng isa. O, nakita pa yung isa. Tapos, ayan. Maglalaba ako. Isasampay ko naman yun. Ito, isasampay ko. O, diba? Kaya, ayan. Ilang, ano. Sus, 19 minutes pa. Anong oras na ngayon? Pag 1 o'clock na, off ang tubig dito sa amin sa subdivision. So, babalik siya ng alas 3. Kaya, kailangan matapos ko ito bago dumating yung 1 o'clock ng hapon. Tapos, ito pa, yung lalagyan ng kanyang laptop. At saka yung laptop ng anak ko, mga labs na ko, nasira. Umano sa tubig. Tapos, ayan, sapatos, oh. Putik na putik to, guys. Kaya, ayan, binarasan ko siya talaga. Tapos, ito pa yung ibang gamit ng anak ko.
Ayan, galing yan doon sa ano. Tapos ito yung iba niyang mga kinuha namin ng mga gamit niya. Ang dami niyan. Tapos ayan pa yung ano, mamayang bukas naman ng madaling araw, ang babalikan naman namin doon yung kanyang ring light, yung lamesa, tapos yung kanyang kama, babalikan namin doon. Marami pa rin sa mga damit-damit, at saka meron kaming hahanapin na nawawala niyang gadgets. Yung binabasa daw niya yun, gadget yun siya guys. Tapos kung meron siyang gustong basahin, yun ang ginagamit niya. Grabe kasi yung kasi guys, alam niyo, nag-umpisa na umulan dito kada alas 3 ng hapon, nag-umpisa yung ulan nung Lunes. Tapos kahapon din ang hapon. Nung Lunes, grabe yung nangyari sa anak ko. Noong time na bumaha, nag-leave kasi siya sa kanyang trabaho dahil may schedule siya doon sa kanyang dentist. So, na-doon siya sa kanyang dentist. Tapos, parang siya naisip kasi bigla nga daw umulan. Iniisip niya na gusto niya umuwi. Ganoon. Tapos, pag noon daw nakakakita daw siya ng lugar na may mga binabaha. Ay, kawawa naman sila. Binabaha sila. Ganoon. Paano yung gagawin nila? Ano nila? Hirap ng binabaha. Siguro, sabi niya ganoon. Tapos, kada lakad daw siya dahil wala siyang masakyan. Taxi, habal-habal, wala siyang masakyan. No, tsaka ang traffic, grabe ang traffic. Ngayon, nung naglalakad daw siya, ang babagal pa daw lumakad ng mga tao. Ang daming naglalakad, pero ang babagal. Tapos niya, may nakita siyang lugar, sa mga lugar na may huminto yung mga tao. Bakit sobra daw na traffic doon sa lugar na yun? Hindi naman nagta-traffic doon. Naglalakad siya yun, mga labs. Kaya saan lalakad niya? Doon sa may malapit na sa kanila sa bahay lang. Nagtaka siya nung makita niya bakit doon sa may gate nila ang daming taong katayo doon. Akala, sabi daw niya sa sarili niya, ay may na-aksidente kaya pala traffic. Pero guys, nung mapunta na siya doon sa may harap mismo doon sa gate nila, guys, nandoon na nga. Yung pala sila mismo binaha. Yung lugar nila, hindi yun daw binabaha. Ngayon lang nangyari. Ang kanyang tinutuluyan, yung inupahan niyang kwarto, nandiyan kasi siya sa ibaba. Pero safety siya dahil wala makakapasok kahit sino doon at mayroong CCTV. Yung kasing pader mismo doon sa harap ng inuupahan niya na bakanting lote, natibag. Kaya lahat ng tubig doon sa kanila pumasok. Ayun, nung makita, nung akala ng anak ko, ang baha na nangyari doon hanggang bewang. Pero nung kinuha namin yung mga gamit niya kanina, nung papa nila, kami dalawa lang ng papa nilang kumuha dahil may trabaho nga siya. Guys, yung ikalawang ng cabinet niya, taas kasi yung cabinet niya, yung ikalawa, guys, inabot basa lahat, pati yung kanyang lahat ng towel, mga damit niya doon. Ang nasave lang yung nasa itaas. Lahat ng nasa ibaba, guys, ang putik. Ewan, para silang nilahari. Nihingal ako kasi pagod ako pasensya na kayo. So, sige.